Sa buhay, makakagawa tayo ng mga desisyon na mabigat para sa atin. Kahit na ayaw pa natin gawin ito, ay wala tayong magagawa dahil kailangan. Ito ang sakripisyo na kailangan natin gawin para sa ikabubuti ng mga mahal natin sa buhay. Hatid ng Phenom Stories ang kwento na tiyak magpapaluha at magbibigay sa atin ng inspirasyon at aral na dito lang natin mapupulot. Halika't alamin natin ang kwento ni Felicia at ang kanyang sakripisyo. Ang bawat araw ay parehas lang para kay Felicia. Babangon para maghanda sa trabaho, magluluto, kakain, maliligo, magbibihis at magko-commute. Ganito ang buhay niya bilang OFW. Tanging linggo lang ang pahinga niya. Hindi naman sa hindi niya na-enjoy ang bawat araw. Kahit na paulit-ulit ito lang din ang tanging nagpapagaan sa kanyang puso. Simula kasi ng araw na yon, parang may kakaiba siyang nararamdaman. Parang may malaking pagkatao niya ang nawala sa kanya. Malinaw pa sa kanyang alaala ang tagpo na parang kahapon lang nangyari ang lahat. Kahit ang totoo ay 5 taon na ang nakalipas mula noon. Nasa mall siya. Hawak-hawak ang 2 taong gulang niyang anak. Niyakap niya ito ng mahigpit at hinalik-halikan. Panay ang tingin niya sa relo na parabang daig niya pa ang nasistensyahan at nalalapit na ang paghuhukom. Nang biglang, bumalik siya sa ulirat nang bigla siyang kinalabit ng alaga niya. Hinihila ang damit niya. Sumenyas ito ng number 2. Oh, magbabanyo ka? Okay, Ana. Yes, Nani. Sabi ng batang si Ana, 5 taong gulang. Sinamahan niya ang batang babae sa CR. Inantay matapos at hinugasan niya ito. Thank you, Nani. Ang sabi nito sa kanya. Abot tenga ang ngiti. Noong tingnan niya ito, nalusaw siya. Hindi niya magawang tingnan ito sa mata. You're welcome, Ana. Ang sagot niya. Subalit, hindi pa rin siya makatingin sa mata nito. Go, play ka na ng toys mo. Dito lang si Nani sa likod mo manunood. Sabi ni Felicia sa bata. Okay, Nani. Thank you. Naglaro na nga ang batang si Ana. Samantalang, si Felicia, gaya ng sabi niya, nasa likod lang siya ng batang inaalagaan. Pero parang wala siya sa kwartong yon. Para bang nasa ibang lugar siya. May hinahanap na hinding-hindi niya matagpuan. Malulungkot na lang siya dahil ilang taon na ang nakalipas. Hindi pa rin niya alam kung ano ba itong bumabagabag sa kanya. Umiiyak po ba kayo? Tanong ng batang si Ana. Hindi napansin ni Felicia na pumapatak na pala ang luha niya. Nahihiya siya at dali-dali siyang nagpunas. Bakit po kayo umiiyak? Tanong ng bata. Namimiss niyo po ba ang Pilipinas? Tanong pa ulit nito. Gustong umiling-iling ni Felicia pero para matapos na ang usapan ay tumango na lang siya. Yes, namimiss ko mga kaibigan at pamilya. Sagot ni Felicia. Hindi pa natapos ay may tanong ulit si Ana. Namimiss niyo po ang anak niyo? Nabasag si Felicia sa tanong ng bata. Yes, sabi na lang niya dito. Umalis na si Ana at naglaro na ulit ng mga laruan niya sa sulok. Naiwan si Felicia na wasak dahil sa simpleng pagtatanong ng bata. Nalaman niya kung ano ang nawala sa kanya. Naiinis siyang hindi niya maamin ang totoo, na namimiss niya ang anak niya. Ito ang kulang sa kanya. Ito ang bubuo sa kanya. Ang anak niya. Hindi ang Pilipinas ang namimiss niya kundi ang anak niya na nasa Pilipinas. Matapos pakainin at patulugin ni Felicia ang alagang si Ana, dumating na ang magulang ng bata, na kapwa Pinoy din sa ibang bansa. Nagkamustahan saglit at umalis na rin si Felicia. Habang nasa biyahe, parang dinadala si Felicia ng hangin sa kung saan. Kung saan man siya dali ng mga paa niya ngayon, nananalangin siya ay sa piling ito ni Rian. Ang anak niyang si Rian. Ang anak niyang babaeng si Rian na 2 taong gulang lang noong mawalay sa kanya. 5 taon na ang nakakalipas. Gabi-gabi ay dinadalaw siya nito. Palagi itong nagpapakita, subalit noong hahawakan na niya ito para hagkan, ay nagigising siya. Nawawala ang panaginip niya. Parang nagsasabi na kahit kailan ay hindi na niya ito magagawang hagkan at hawakan.
Hahagulgol na lang siya matapos ang panaginip. Nakauwi na siya sa apartment na tinitirhan. Maya-maya ay ibang bata naman ang kanyang aalagaan. Minsan naiisip niya, buti pa ang ibang bata na aalagaan niya. Pero ang tunay niyang anak, hindi. Hindi niya maalagaan dahil malayo sa kanya. Hindi niya alam kung nasaan na ito ngayon. Ang 5 taong nagdaan ay parang kahapon lang para kay Felicia. Naghilamos lang siya ng muka at nagpalit ng damit at naganda na ulit umalis para mag-alaga ng ibang bata. 2 bata ang aalagaan niya ngayon. Makukulit ang mga ito pero napagsasabihan. Katulad kanina, anak ito ng kapwa OFW niya. Naiisip niya minsan, bakit dinadala ang mga anak nila? Bakit hindi ipaalaga sa mga lolo at lola ng mga ito? O kaya sa tiyahin? Subalit, ano nga naman ang karapatan niyang magtanong? Siya na hindi naaalagaan ang 2 taong gulang na anak niya noon. Siguro, iba din talaga ang pagmamahal ng isang ina. Tipong pagod ka na pag-uwi mo, pero makita mo lang ang anak o mga anak mo, ay parang napupuno ka na ulit. Siguro nga ganon. Siguro. Matapos dumating ang mga magulang nito, uuwi na ulit siya sa apartment. Hindi tulad ng una niyang inaalagaan, itong pangalawa ay single mom na may 2 anak. Isip-isip niya, paano nito kinakaya buhayin at mag-alaga ng 2 anak niya? Siguro ang sagot ay dahil anak niya ang mga ito. Nang makauwi siya sa apartment, dumiretso siya sa higaan niya. Pumikit siya pero hindi siya makatulog. Nanliliit siyang labi sa mga naiisip niya ngayong araw. Para bang ang problema niya noon ay napakaliit lang ngayon. Na para bang kung hindi siya bumitiw ay makakayanan niya pa rin. Kapiling pa rin niya ang anak niyang si Rian. Bakit nga ba siya bumitiw? Niyakap na si Felicia ng malalim na pagkahimbing. 5 taon na ang nakalipas, hawak-hawak ni Felicia ang anak niyang si Rian na 2 taong gulang pa lamang. Kuhang-kuha nito ang mata niya. Subalit, ang tunay na kamukha nito ay ang ama nito, si Lando. Si Lando na sumama sa ibang babae. Bago pa isilang si Rian, ipinagpalit na sila ni Lando sa babaeng mayaman ang pamilya at pinangakuan siya nitong magmamanage siya ng isa sa mga negosyo ng mga ito. Labis na nawasak ang puso ni Felicia. Paano na lang si Rian? Lalaki ang anak niya na walang makikilalang ama? Sinubukan niya ng 2 taon. Kaso, mapagbiro ang tadhana. Noong umuwi siya sa kanila, pinalaya siya ng ama niya dahil sinuway niya ang mga utos nito. Kahit na yakapin o hagkan ang kanilang apo, ay hindi nila magawa. Sunod-sunod ang ina ni Felicia sa padre de pamilya nila. Tinalikuran na talaga siya ng mga ito. Sinubukan niya makitira sa mga kaibigan niya, subalit hindi siya kayang patirahin nito ng hihigit sa 2 linggo. Naiintindihan naman niya ang mga kaibigan niya. Nabaon na rin siya sa mga utang. Pinaghahanap na siya ng mga pinagkakautangan niya. Nagtatago na sila pero wala silang mataguan. Walang-wala na siyang pagpipilian. Hanggang sa naisip niya na ipaampon na lang si Rian. Si Rian na 2 taong gulang na ang kaya palang bigkasin ay mama na salita, ay mawawala at kailanman ay hindi na siya makikilala. Labis na kalungkutan ang dala nito para kay Felicia. Subalit, anong magagawa niya? Isip-isip niya. Baka sa ibang pamilya, makakain ang anak niya ng 3 beses sa isang araw. Baka sa ibang pamilya, hindi siya magkaproblema sa kalusugan niya at madadala siya sa doktor kung magkakaroon siya ng lagnat o masamang karamdaman. Sana may pera siya para magawa ang lahat ng ito para sa anak niya. Sa isang sikat na mall sa Pilipinas, pumunta si Felicia. Hawak-hawak ang anak na si Rian. Mas maaga sila ng 2 oras na napagkasunduan na oras sa kikitain nila. Kaya naman, nag-enjoy muna sila dito. Naglaro sa Tom's World. Pinasakay ni Felicia ang anak sa pink na kotse-kotsehan, pati sa maliit na carousel. Kumain sila sa number 1 fast food chain sa Pilipinas. Inorderan niya ito ng manok at spaghetti na paborito nito. Sinusulit niya maigi ang oras bago tuluyang dumating ang nakatakdang oras ng paghihiwalay nila. 12:00 ng tanghali, nakita ni Felicia na naghihintay na ang mag-asawang aampon sa anak niya. Base sa research niya, hindi makabuo ang isa sa mag-asawang sina Cecil at Jessie. Kaya naman ginugusto na lang ng mga ito na mag-ampon ng bata.
Habang papalapit sila Felicia at ang batang si Rian, mas humihigpit ang pagkakayakap nito sa ina niya, na para bang nararamdaman nito na magkakalayo sila ng matagal. Nang makalapit na sila, humagulgol ng iyak si Rian. Nagwawala na ito sa mall. Maraming tao ang tumingin sa kanila kaya natigilan naman si Felicia. Ngayon niya lang nakitang lumuha ang anak ng ganoon, na para bang katapusan na ng mundo. At least, ng mundo nilang dalawa. Umatras na si Felicia. Nagbago ang isip niya. Ayaw na niya ipagkasundo ang anak niya. Subalit, hinawakan siya ni Cecil. Nakita niya ang nagmamakaawang muka ni Cecil. Please, huwag ka nga atras. Nadeposito ko na sa bangko mo ang kalahati para mabayaran mo ang lahat ng utang mo. Hawak namin sa bag ang kalahati ng hinihingi mo. Sabi ni Cecil kay Felicia. Please. Dagdag pa ni Jessie. Sabay abot sa bag na puno ng kalahating milyon. Tiningnan naman ni Felicia ang buhat-buhat na anak. Naluluha pa rin ang mata nito. Nilulusaw siya ng mata nito kaya bumaling siya ng tingin. Ibinigay niya ang bata kay Cecil. Please, palakihin niyo siya na mabuting tao at may takot sa Diyos. Nakikiusap ako sa inyo. Sabi ng lumuluhang si Felicia. Nakuha na rin niya ang bag na may kalahating bayad ng mag-asawa. Maipapangako namin sa iyo yan. Sabi ni Cecil. Inakay na ni Jessie ang asawang si Cecil. Nilaro-laro at pinapatahan ang batang si Rian. Mama, sabi ng batang babae. Bumaba si Rian sa pagkakakarga ni Cecil. Tiningnan ng ina na palayo na ng palayo sa kanya. Nagtangka pa itong humabol subalit nahawakan ang kanyang mga braso. Iyon na ang huling pagkikita ng mag-inang si Felicia at Rian. At mula noon, may balon na ubod ng lalim ang hindi kailanman mapupunan ni Felicia sa kanyang dibdib. Gabi-gabi niyang ipinagdarasal na sana ayos lang ang kanyang anak. Sana nakakakain ito ng 3 beses sa isang araw. Sana wala itong sakit at palaging mabuti ang kalagayan nito. Napabalikwa si Felicia nang marinig niya ang alarm clock. Subalit, Sunday nga pala ngayon. Wala siyang trabaho. Nakita niya ang chat ng isa sa kaibigan niya. Tinatanong kung pwede siya muna ang magbantay sa alaga nito. Sunday ang tanging pahinga sa walang kapahingahang mundo ni Felicia. Pumayag siya at tinanong kung saan niya ba makikita ang bata. Pagkabigay ng address, naganda na siya ng sarili para muling sumabak sa trabaho. Muli siyang tinext na kaibigan. 7 taon na raw ang bata. Kailangan nito ng mag-aasikaso dahil may school event itong pupuntahan. Hello, ako si Felicia. Kaibigan ako ni Lourdes. Ako raw muna ang tumingin sa anak nyo. Sabi ni Felicia sa babae. Ang babae ay nagpakilalang si Joy at sinabi nitong hindi niya anak ang aalagaan. Pinapasok nito si Felicia sa apartment ng mga ito. Triple ang laki nito kumpara sa apartment na tinitirhan niya. Ang pangalan ng aalagaan mo ay Francesca. 7 taong gulang na siya. Kailangan niya pumunta ng school today. Sabi ni Joy kay Felicia. Teka ha, maupo ka muna. Naliligo pa kasi siya. Dagdag pa ni Joy. Tumango naman si Felicia. Naupo ito at nag-antay matapos ang aalagaan niya. Lumabas ito ng banyo na naka-uniforme na. Nagulat siya nang makita niya ito. Isip-isip niya, kahit iba na ang buhok, kahit ano pa ang gupit nito, hinding-hindi niya makakalimutan ang mata nito dahil kapareho ito ng mata niya. Lalo na ang mukha nito. Ito ang anak niya. Lumukso ang dugo ni Felicia. Napatayo siya ng upuan. Hindi makapaniwalang makikita niya ang anak niya sa ibang bansa. Unti-unti siyang lumapit dito. Anak? Rian? Mahinang bigkas ni Felicia. Nagtataka naman si Joy at si Francesca. Hindi nila narinig ang sinabi nito. Si Francesca Monteverde. Siya yung aalagaan mo ngayon. Sabi ni Joy. Iniisip ang pangalan ng kausap. Feliz ang pangalan ko. Sabi ni Felicia na iniba ang pangalan niya. Baka makilala nito ang pangalang Felicia. Si Feliz, Francesca. Siya muna ang titingin sa'yo habang wala yung isang nag-aalaga sa'yo.
Sabi ni Joy. Yeah, but hindi ko na kailangan na mag-aalaga sa akin. Malaki na ako. At alam mo yan, Tita Joy. Sabi lang ni Francesca sa kanyang tiya. Napag-usapan na natin to at ayoko nang balikan pa ito. Maliwanag ba? Sabi ni Joy sa batang babae. Sumimangot lang si Francesca at hindi na nagsalita pa. Maya-maya lang ay umalis na si Felicia at Francesca papuntang school nila. Samantala, hindi pa rin makapaniwala si Felicia sa nangyayari. Tuwang-tuwa ang puso niya, na ngayon ay hawak niya ang kamay ng kanyang matagal nang hindi nakikitang anak. Napapansin naman ni Francesca na parang overprotective ang nag-aalaga sa kanya ngayon. Naiinis tuloy siya dito. Sinusungitan niya ito hanggang sa may pagkakataon siyang nakikita. Subalit mas lalo lang itong bumabait sa kanya. Mag-antay na lang po kayo sa labas ng school, sabi ni Francesca. Tinanong naman ni Felicia ang gwardiya kung pwede niyang samahan ang alaga niya sa loob. Umuo ito, kaya magkasama na sila Felicia at Francesca sa loob ng eskwelahan. Lalong nainis si Francesca dito. May practice na Francesca ng sayaw. Hirap na hirap ito at lagi siya nagkakamali. Hindi niya agad masundan ang karinyosa at tinikling na tradisyonal na sayaw ng bansang Pilipinas. Habang nagkakamali ay mas lalo lang siyang napufrustrate. Noong break time, nilapitan ni Felicia si Francesca. Francesca, kamusta ang pagsayaw? Matalim naman ang tingin nito sa kanya. Hindi maitago sa mukha niya na naiinis siya. Naku, mahirap talaga yun sa umpisa. Magpahinga ka na muna. Mamaya, makakaya mo na sayawin yun. Masasanay ka na at ang katawan mo sa musika. I-enjoy mo lang. Payo ni Felicia dito. Nagtataka naman si Francesca sa payo nito. Hindi niya maintindihan masyado pero tumangutango na lang siya. Natapos na ang practice. Hanggang sa huli ay hindi pa rin natututunan ni Francesca ang sayaw. May gusto ka bang puntahan bago umuwi? Tanong ni Felicia sa nakasimangot na bata. Gusto niya i-cheer up ito. Nag-isip naman ang bata. Kain po tayo sa fast food, sabi nito. Tara. Tuwang-tuwa si Felicia na pumayag ang bata. Pagkarating nila sa fast food chain, in-order ni Felicia ang fried chicken at spaghetti para sa bata. Paano niyo po nalaman favorite food ko? Pagtatanong ng bata kay Felicia. Nagulat si Felicia. Hindi niya pala natanong ang alaga niya kung ano gusto nitong kainin. Pero mabuti ay tama siya. Ano kasi? Sinabi sa akin nung nag-aalaga sa'yo. But never naman kami kumain sa ganito. Sila, mama at papa ang kasama ko dati. Nalungkot ang bata pero sinubukan din ngumiti. Mama at papa. Napaisip si Felicia kung isa ba siya sa tinukoy dito. Subalit kahit kailan ay hindi nila nakasama ang tunay na ama ng bata. Nasaan na sila ngayon? Bakit hindi ka nila inaalagaan? Tanong ni Felicia. Humarap sa kanya si Francesca nang may lungkot sa mukha. Tumigil ito sa pagkain. Huwag mo na sagutin. Sorry sa pagtatanong. Tara, kain na tayo. Sabi ni Felicia. Can you take this out for me? Tanong ni Francesca. Sure. Sabi lang ni Felicia. Umuwi na nga sila. Habang nasa bus, nakatulog ito habang katabi niya ito. Ang malambot nitong muka, isip-isip ni Felicia, ay kailanman hindi niya makakalimutan. Ipinasa niya ito papunta ng apartment na tinutuluyan ng bata. Sumalubong naman si Joy sa kanila. Sinabing sana ay ginising niya si Francesca para maglakad ito. Hindi naman ako pagod eh. Okay lang ako. Sabi ni Felicia. Nagpaalam na rin itong umalis. Naalala niya ang kaibigan niya. Tinawagan niya ito at binalitaan sa nangyari sa araw nila. Naitanong din niya kung asaan ang magulang ng bata. Matagal bago hindi nakasagot ang nasa kabilang linya. Ikinuwento ng kaibigan niya ang aksidente na nangyari last year sa Pilipinas. Dahilan ng pagkasawi ni Cecil at paglipad nila sa ibang bansa. Isang pagtatangka na matakbuhan ang lahat ng ito. Ang ama ni Francesca na si Jessie na lang ang nag-aalaga sa bata. Paminsan-minsan ay dumadalaw ang kapatid nitong si Joy para tingnan si Francesca at alalayan si Jessie. May mga oras na sobrang lungkot kasi ni Jessie.
Sinasaktan nito ang sarili niya. Pero sa ngayon ay mabuti ang takbo ng buhay nito. Bukod sa pagkikwento ni Lourdes, humingi siya ng pabor dito. Pwede bang ako muna ang kumuha ng linggo mo? May pinag-iipunan kasi ako. Tanong niya sa kaibigan. Pumayag naman ito ng maluwag ang dibdib. Tuwing linggo ay pumupunta si Felicia kila Francesca para alagaan ng bata. Naging kaibigan na rin niya si Joy na kapatid ng ama ni Francesca. Tuwing linggo, si Felicia ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Bukod dito, napapanood niya pa ang anak niyang nagpupursigi matutunan ang tradisyonal na sayaw ng mga Pilipino. Huling practice na ni na Francesca ito. Balak niyang imbitahin ang ama niyang si Jessie. Gusto niyang panoorin siya nito at puriin ang talento niya sa pagsayaw. Kaya naman, inimbita ni Francesca si Joy at Jessie. Subalit, hindi pa sure kung makakapunta si Jessie dahil sa dami ng trabaho nito. Dumating na ang araw ng performance ni Francesca. Gaya ng inaasahan, hindi makakapunta si Jessie. Subalit, maaga naman ito uuwi at ipapasyal siya. Bumilib ang lahat sa grupo nila Francesca dahil walang nagkamali sa sayaw nilang ipinakita. Todo sigaw naman si Felicia at si Joy. Todo-todo ang suporta ng dalawa kay Francesca. Hindi man nasungkit ni na Francesca ang kampyonato. Sunod naman ang grupo nila sa pinarangalan bilang second placer. Tumatalon-talon sa tuwa si Francesca. Yumakap ito sa kanyang tita Joy, tapos ay kay Felicia. Halos mahulog ang puso ni Felicia dahil sa yakap ng kanyang anak. Halos wala ng paglagyan ang tuwa niya. Hinihiling niya na sana wag na matapos ang sandaling ito. Bilang reward para kay Francesca, bumili ang tita Joy niya sa fast food chain na paborito niya. Nag-take out ang mga ito ng fried chicken bucket at spaghetti na paborito ni Francesca. Inanyayahan din nilang sumabay na sa pagkain si Felicia. Noong una ay tinanggihan niya pa ito, subalit hindi siya umubra sa kulit ng anak niya. Pagbukas ng pinto, yumakap agad si Francesca sa ama. Laking gulat niya nang makita niya si Felicia. Naaalala niya pa ito 5 taon na ang nakakaraan. Ay, kuya, siya yung nag-aalaga kay Francesca noong mga nakaraang linggo. Siya si... Hindi nakatapos si Joy. Sumabat agad si Jessie. Felicia, ikaw si Felicia, right? Sabi ni Jessie. Nagkatinginan lang sila sa mata. Napatingin naman si Francesca sa dalawa. Nagtataka bakit parang magkakilala ang mga ito. Akala ko ba Feliz ang pangalan mo? Tanong ni Joy. Parang galit ito. Felicia. Feliz ang nickname ko. Sorry. Sanay ako sa Feliz eh. Sagot naman ni Felicia. Ah, okay. Tara, kain na tayo bago lumamig pa ang pagkain. Sabi na lang ni Joy. Kumain na nga silang 4 ng sabay. Simot na simot hanggang buto ang manok. Nagpaalam na si Francesca kay Feliz. Maraming salamat, Ate Feliz. Thank you sa support and tips mo. Hindi ako sumuko at nagawa ko. Sabi ni Francesca. Nakangiting abot tenga. Walang anuman. Andito lang ako palagi. Sabi ni Felicia. Ngumiti din ng abot tenga. Nakita naman ito ni Joy at Jessie. Noong umalis na si Francesca, matagal silang natahimik bago sila mag-usap tatlo. Please tell me, ang hindi ko pa alam. Unang nagsalita si Joy. Alin? Ano yun? Tanong ni Jessie sa kapatid. Huwag mo akong gawing mangmang, Jessie. Alam ko ang pangalang Felicia. 5 years ago. Sabi ni Joy. Tumingin ito ng masama kay Felicia. Nakatungo lang si Felicia. Malungkot na baka magtapos na ang nabubuo nilang relasyon ni Francesca. Si Felicia. Siya ang tunay na ina ni Francesca. Binayaran namin siya ni Cecil ng 1 million, kapalit ang 2 taong gulang na si Ria. Francesca. Sabi ni Jessie. Nakatungo pa rin si Felicia. Ikaw, Felicia. Anong balak mo? Bakit ka nandito? Kailan mo na lamang anak mo siya? Tanong ni Joy sa lumuluha ng si Felicia. Noong una kong nakita ang mukha niya, ang mata niya, parehas kami. At ang mukha niyang kailanman hindi ko makakalimutan. Ang mukha ng ama niya. Sabi ni Felicia, may puot pa rin sa ama ng anak niya. Anong balak mo ngayon? Kukunin mo si Francesca?
Pasigaw na sabi ni Joy. Galit na ito dahil sa mga pagsisinungaling ng babae. Hindi. Gusto ko lang naman makilala si Francesca. Okay na ako dun kahit yun lang. Pakiusap, wag mong ilayo ang anak ko. Pagmamakaawa ni Felicia, umahagulgol na ito. Napahawak na lang ng ulo si Jessie. Malalim naman ang paghinga ni Joy. Sorry sa pagkawala ni Cecil, sabi pa ni Felicia. Maniwala kayo, sa loob ng 5 taon na hindi ko siya kasama, iyon ang pinakamalungkot na parte ng buhay ko. Ngayon, kahit ganito lang, kahit wag niyo na akong bayaran tuwing linggo, pakiusap, wag niyong ilayo ang anak ko sa akin. Pagtatapat ni Felicia. Oo, marami akong utang noon. Ginawa ko ang lahat para buhayin si Rian, si Francesca. Pero maniwala kayo, bayad na ang lahat ng yon. At hinding-hindi ko sisirain ang buhay ni Francesca. Hinding-hindi ko yun gagawin. Wag niyo lang siya ilayo. Pagmamakaawa ni Felicia. Please, Jessie. Dagdag pa nito. Tumingin si Jessie sa kapatid niyang si Joy. Tumingin lang din ito sa kanya na parang siya na ang bahala sa magiging desisyon niya. Huminga ito ng malalim bago nagsalita. Wala akong problema sa mga sinabi mo. Pero duda akong ngayon na ang tamang oras para aminin natin lahat sa kanya. Sabi ni Jessie. Bigla naman bumaba si Francesca. Nakikinig sa usapan nila mula sa hagdanan. Francesca? Gulat na sinabi ni Joy. Nagulantang naman si Jessie at Felicia. Humahagulgol na rin si Francesca. Hindi ko kayo tunay na magulang, Dad. At ang tunay na mama ko, binenta ako sa halagang 1 million? Sabi ng umiiyak na si Francesca. Niyakap naman ni Joy ang bata. Umiiyak ito na parang katapusan na ng mundo. Katulad noong bago siya ipagkasundo ni Felicia. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko. Nakaluhod na pagmamakaawa ni Felicia sa bata. Tinulak-tulak siya nito. Ayaw niyang lumapit sa kanya. Nakatungo lang si Jessie at si Joy. Natapos ang gabing yon na 4 ang pusong sawi. Noong nakaraang linggo ay nagpupunta si Felicia sa bahay nila Francesca. Subalit hindi siya nito nilalabas. Kung lumabas man ito, hindi siya nito titingnan. Sorry Felicia, ayaw pa ng bata, sabi ni Joy. Okay lang, babalik na lang ako ulit kapag handa na siyang makita at makilala ako, sabi naman ni Felicia. Labis na nasaktan si Francesca sa katotohanan. Hindi rin niya pinapansin ang ama niyang si Jessie. Noong nagpunta sa kwarto niya si Joy, tinanong niya ito. Tita Joy, fair po ba na ibenta ako ng tunay na mama ko? Tanong ng bata. No, hindi. But wala tayo sa shoes niya para masabi ito. Sabi niya, ginawa niya ang lahat. Nabaon siya sa utang. Wala siyang matirhan. Ginawa niya ang lahat para maging healthy ka. Para may pambili ng gatas at mapakain ka. Sabi ni Joy kay Francesca. Pero binenta niya ako. Ibig sabihin, hindi niya ako mahal. No, baby. No. Binenta ka niya dahil mahal ka niya. Kahit gaano ka pa niya ayaw ibenta, kung para sa ikabubuti mo, ginawa niyang ipagbili ka dahil alam niyang bubuti ang buhay mo. Hindi ka magkakasakit. Hindi ka maghihirap sa buhay. Makakapasok ka sa magandang school. Yon ang sakripisyong ginawa ng mom mo. Paliwanag ni Joy sa bata. Muling umiyak si Francesca. Niyakap naman siya ni Joy. Tuwing linggo ay nagpupunta pa rin si Felicia kahit hindi siya kinikita ni Francesca. Pero paunti-unti ay sinusubukan nitong makipag-usap sa kanya. Sapat na yon para kay Felicia, ang makita ang anak niya at makausap. Lumipas pa ang maraming buwan, unti-unting bumubukas ang puso ni Francesca para kay Felicia. Unti-unti niyang napapatawad ang kanyang tunay na ina. Hanggang sa ito na mismo ang magyaya sa kanya mamasyal kasama ang tita Joy niya sa mga mall. Pagkatapos noon ay kakain sila sa fast food na paborito ni Francesca. Rian. Rian ang pangalan mo noon. Kwento ni Felicia sa anak noong magpakwento ito sa kanya. Nakikinig naman mabuti si Francesca at ang tita Joy niya.
Paminsan-minsan ay sumasama sa pamamasyal nila si Jessie. Nagkasundo na rin ang dalawa na magtutulungan silang palakihin si Francesca na mabuting bata, may takot sa Diyos at may paggalang sa nakakatanda. Unti-unti rin ay nagkakamubutihan si Felicia at Jessie. Noong 8 kaarawan ni Francesca, si Felicia ang nagayos ng party nito at ginanap sa school. Tuwang-tuwa si Francesca. Na-celebrate niya ang birthday niya kasama ang mga kaibigan niya. At syempre, kasama ang mama niya, si Felicia. Inabot din ni Felicia ang kwintas na regalo niya sa anak niya. Tuwang-tuwa naman ito. "Thank you, Mama," sabi nito. Sabay hinalikan siya sa pisngi. Nagulat si Felicia sa ginawa ng anak. At higit sa lahat, tinawag siya nitong Mama. Nagpasalamat naman si Felicia sa buong may kapal dahil kapiling na niya ulit ang anak niya. Mga ka-Phenoms, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Comment niyo naman sa baba. Huwag niyo rin kalimutan mag-like at pindutin ang subscribe button para updated ka sa mga videos natin. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod, dito lang sa Phenom Stories.